na lang ang dapat nating tutukan at maintindihan ng sambayanang Pilipino o sabihin na nating publiko? Ano yun? Ito po ang kung isa lamang, nagkasabwatan po. Nagkasabwatan ang lehislatura at ang Pangulo upang maging posible ang pagnanakaw ng daan-daang bilyon kung hindi trilyon sa ating budget. Attorney Topacio, my first question po sa inyo is ano po ang pinaka-core issue ng dininig ngayon ng Korte Suprema? Attorney? Maraming salamat, Attorney Penny, Yusek Astra. With your kind permission, ganito po yan, ano? Unang-una, nais kong ihayag ang aking kalungkutan dahil mukhang yung oral arguments po, kahapon yun, ano? Yeah. April 7, sa Korte Suprema ay parang hindi pinapansin ng mainstream media sa kung anong kadahilanan ay hindi po natin alam. Kaya taos-puso po talaga ang aming pasasalamat sa mga vloggers na kayo na lamang po ang inaasahan ng taong bayan at ating mamamayan na maghatid sa kanila ng tunay na pangyayari. Just a brief history po. Last year, kasama ko po si dating Speaker Bebot Alvarez, ang ating PDP senatorial candidate na si Jimmy Bondoc, ang Citizens Crime Watch si Jigs Magpantay. Kami po ay naghain ng isang criminal complaint sa Ombudsman tungkol po rito sa mismong yung mga issues na dinala naman ni Atty. Vic Rodriguez at ilang mga grupo sa Korte Suprema tungkol nga po doon sa insertions ng 22, 23, and 24 General Appropriations Act. Lamang, ang nangyari po ay since hindi pa po agad nadinig, hindi natapos yung pagdinig dito sa petisyon na inihain ng ilang grupo rin na kina-question sa Korte Suprema ang konstitusyonalidad nitong mga insertion, ang sabi ng Ombudsman ay, sandali po lamang, hintayin natin kung anong magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa constitutionality sapagkat pag sinabi ng Korte Suprema na yan ay hindi labag sa konstitusyon, walang kasong kriminal. Kung sinabi naman na yan ay labag sa konstitusyon, susulong yung kasong kriminal. Kasi iba po yung usapin sa Korte Suprema, I have to clarify, ito po ay strictly legal yung issue, purely legal. Constitutionality. Labag ba o hindi sa saligang batas yung ginawang insertion sa tatlong General Appropriations Act? Ito naman po, ang criminal case ay dapat bang may kriminal na pananagutan ang mga tao na gumawa ng insertion sa pangunguna nga ni dating Speaker Martin Romualdez. So yun po ang dalawa. Yun pong nilitis, actually naglitis na po yan antimano. Ito naglitis na ulit at inumpisahan na. Ang usapin po reduced to its simplest term sapagkat hindi naman po natin pwedeng puntahan ng detalye sapagkat may doktrina po tayong sinusunod na sub judice. Kapag ang isang bagay ay nasa harap na ng korte, hindi na po natin pwedeng i-discuss yung merits ng case, ano? Yung mga facts lamang. Ang basihan po ay ito. Sapagkat ang ating saligang batas ay nagsasabing wala pong pwedeng salapi na nanggagaling sa kabanang bayan na pwedeng gastusin except in accordance with an appropriation. Na ang appropriation pong yan ay nanggagaling sa General Appropriations Act. Kaya nga po, General Appropriations Act po yan, ano? Ngayon po, ang naging issue rito, may mga, yung tinatawag nilang unallocated appropriation. Kapag sinabi po nating appropriation, according sa jurisprudence, yan po ay mayroong halaga, number one, at may pagtutunguhan. Halimbawa, unprogrammed allocation. Yun ang program, di ba? Yun ang according to law. Halimbawa, ang gobyerno ay nagsabing meron meeting ngayon dito, April 8. Bibili tayo ng 100 bote ng tubig sa halagang 10 pesos each. Therefore, magkano yun? 10,000 ba? 1,000. Mahina ako sa math, kaya nag-abogado ko eh. 1,000. O, 1,000 piso yun. Okay po yun. Nasa batas yun.
Ngunit, pag nilagay mo dyan, flood control, lump sum, halimbawa, 10 bilyon for flood control, walang pagtutunguhan. Hindi nakalagay dun sa GAA. Saan pupunta to? Basta 10 billion. Ang nangyayari po, ang nag-appropriate, hindi na yung legislatura. Ang nangyayari, ang nag-i-implement na po ay executive. Ngayon, sinasabi nila, executive nga yun eh. Kailangan siya ang mag-execute. Hindi po. Ang ine-execute lamang po ng ehekutibo ay kung anong nakalagay doon. Kaya nga po, meron yung tinatawag nilang President's Budget. Isasumit yan sa legislature. Ang legislature is supposed to be the guardian of the public purse. Kung maaari nga po, pag sinabi ng Pangulo, eto ang aking budget, 1 trillion. Dapat nga ang ginagawa ng legislature, boss, baka pwede namang 900 billion na lang. Nakatipid tayo ng 100 billion. Kasi dapat pinangangalagaan ng lehislatura ang pondo ng gobyerno. Hindi naglulustay. Ito, baliktad. Number 1, sinabi ng ating Pangulo, ito ang aking budget. Di ba? Ito yung budget para dito, para roon, 1 trillion. Ang ginawa ng legislature, tanggalin natin to rito, ilagay natin dito, tanggalin natin dito, ilagay natin dito, at gawin natin, halimbawa, 1.2 trillion. Dinagdagan. Tinanggalan ng pondo yung priority ng Pangulo, nilagay sa mga bagay kung saan kinurakot naman nila, at very clear yan. Very clear yan. Hindi ko na kailangan patunayan yan kasi ang Pangulo mismo nagsasabi, di ba? Hindi na ba kayo nahiya? Ibig sabihin, kinupitan nyo yung budget. Paano nila nakupitan? Yun yung unprogrammed allocations. Yan. Yun yung sinasabi naming insertion. Ito ang binibigay na Pangulo, ito yung gusto ko mangyari, pinagsisisingitan nila ng kung ano-ano. Bakit sinasabi nating may kasalanan ang Pangulo? Hindi naman pwedeng hindi alam ng Pangulo yan di ba? Di ba pagkatapos niyang ibigay yan, ayan, mamaya i-explain. Mas magaling dyan si Haka Astra sa akin pagdating sa procedure. Attorney, thank you very much Pero gusto ko susugan po yung sinasabi niyo para bigyan paglilinaw din doon po sa ating mga Yeah, of course. Attorney, medyo ipasok ko lang po to. Oo naman. Insertion na yan, Insertion na agad. Attorney, kung isa lang po ba ang dapat maintindihan ng publiko ngayon, itong mainit na usapin, no? Ako po yung magtatanong sa inyo, kung isa lang ang dapat nating tutukan at maintindihan ng sambayanang Pilipino, o sabihin na nating publiko, ano yun? Ito po ang kung isa lamang, nagkasabwatan po. Nagkasabwatan ang lehislatura at ang Pangulo upang maging posible ang pagnanakaw ng daan-daang bilyon kung hindi trilyon sa ating budget. Bakit ko sinabi yan? And I was getting to that, kasi po hindi pwedeng alam ng Pangulo to. Di ba, ang yabang pa niya, sinabi niya, uy, binasa ko lahat yan, 4,000 pahina ba yun? Di ba? Ewan ko kung paano niya nabasa yun, ang haba noon, siguro hindi siya nakakatulog, ewan natin kung ba't hindi nakakatulog, Anyway, binasa daw niya. So nakita niya na mali yung ginawa ng legislature. Nonetheless, he signed it into law. So, he cannot escape liability. Hindi niya pwedeng sabihin ngayon, hindi ko alam yan Nabudol ako Kalokohan po yun. Halatang halata po kasi meron siyang budget secretary. Meron siyang mga department secretaries na tinitingnan kung yung mga request nila na ilagay sa budget ay natupad o hindi. Pero, hindi ba siya in-advise noon? Kung hindi ka in-advise noon, itanggalin mo na lahat yun. Incompetent lahat yun. Bakit hanggang ngayon? They are in the good graces of the President. Diba?